aking buhay, sa mga blessings. Amen. Gusto ko lang din po magpasalamat kasi sa lahat ng mga dumating na mga pagsubok sa buhay ko ay nandun pa rin ang Panginoon para magbigay ng lakas ng loob at pagpapakumbaba at mabuting puso. Amen. At gusto ko rin pong pasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinababayaan sa anuman yung bigat na aking pinagdadaanan ngayon. Siya ang kumikilos sa aking buhay. Siya ang nakakaalam kung paano niya ginagawa na binibigyan niya ako ng peace of mind. Amen. And kung ano man po yung will niya sa akin, siya lang po ang nakakalam. Yun po ang aking yun lang po ang aking susundin ng ating Panginoon kung ano po yung gusto niya sa ating buhay. Amen. Yun lang po at binibigay ko po ang pagpapuri sa ating Panginoon at pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Magbigay ng papuri sa Panginoon. Then, gamitin natin yung pagkakataon. Amen. Huwag nating sayangin. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Sabi niya, Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
ganun din sa employment ko. Kasi I'm still waiting kung pabababain niya ako, pero walang clue na Clueless? clueless talaga. Kaya sabi ko, God is so good na yung silence ng Panginoon is magtiwala ka lang kung siya ay tahimik, then you just stand on it. So, I really thanks God sa lahat ng blessings sa pamilya ko, financially, spiritually, mentally, and sa strength na lagi niyang binibigay sa pamilya ko. Talagang nandun yung pagpapala na binibigay niya sa amin. And I really thanks God na isang blessing na naman yung aming nakuha. And I'm so thankful talaga na pagka hindi ka madamot sa gawain ng Panginoon, yung pagpapala talaga is pinagkakaloob niya. So, I really thanks God. Binabalik ko yung papurit pasasalamat sa Kanya. Father God, Lord, hallelujah. We welcome, Father God, your presence in the midst of us. Yes. Thank you, Lord, Father God. We humble ourselves before you, Father God. Sapagkat kung wala ka, Panginoon naman, ang paglilinis mo sa amin, hindi po namin magagawa ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Yeah, Lord, thank you for cleansing. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Yes, Lord, for Lord. your presence. Thank you, Yes, Lord, for Father your God. power who work within us today. Yes, Lord. Thank you, Father God. Sa pag-aaral namin, Ama, ng mga salita, ikaw pa rin naman ang magpaunawa, ikaw ang siyang magpapalakas dito sa puso ng aming mga kapatid na ito, O God. Yes, Kaya Lord. samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ikaw ang magbigay ng ibayong katalinuhan, kaunawaan, anointing, wisdom, knowledge that comes Yes, from you, Lord. Father God. Signs and wonders, miracles follow upon preaching your words, O God. Yes, Sapagkat, Lord. Lord, kung hindi ikaw ang kikilos, wala po kaming magagawa. Yes. We are just instrument, O God, by you. Yeah, thank you, Father God, sa pagsama mo sa amin, O God. Thank you, Lord. Samahan mo po kami. Panginoon, Ma, at ikaw ang maparangalan sa buhay po namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Essential part in the life of a Christian. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, essential. Ibig sabihin, pag essential, napakahalaga. Amin po. Amen. Na sabi po niya dito, for us as a Christian must live our walk by faith and not by sight. Sinasabi dito, mga kapatid, na tayong mga Kristiyano must live by faith and not by sight. Amen. 2 Corinthians 5, basahin po natin 2 Corinthians 5:7. Ano nga ba ang kahalagahan ng faith? 5:7, sabi po niya dito, basahin ko, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, mga kapatid, ang essential na ito, namumuhay ka sa pamamagitan ng Panginoon at hindi sa sarili. Kaya mahalaga na ito'y tinawag na essential. Amen, mga kapatid. Sapagkat hindi ka namumuhay ayon sa iyong nararamdaman, kundi namumuhay ka ayon sa pagkasabi ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Na panampalatayanan mo ang kanyang mga salita, not by sight. Amin po. Amen. So ito po, mga kapatid, yung nire-require ng Panginoon that we live by faith and not by sight. Amen. Ganon din, mga kapatid, in the Bible, mga kapatid, we can see the records from the Old down to the New Testament that the great man of God who obeyed His word by their faith. Amen. Amen. And they are all victorious because sa kanilang pananampalataya. Amen. Amin po, maliwanag po, mga kapatid. Sila po, mga kapatid, ay nagtagumpay sa kanilang buhay Kristiyano bilang apostol, bilang pananampalataya, it because of their faith to God. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Number 1, what is faith? Sabi po niya dito. What is faith? Faith is a confident. Okay. Faith is a confident. Confident ka, believe, and trust. Amen.
Yung faith na ito is confident ka. May belief ka. Ibig sabihin, may pananampalataya ka. May tiwala. Tiwala. At assurance. Amen? Amen. Di ba napakahalaga na tinan mo mga kapatid, sa tayong mga Kristiyano, kung wala po tayong mga pananampalataya sa buhay, hindi ka confident. Ikaw ang nagdadoubt. Amen? Amen. Hindi ka rin nananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, wala ka rin trust. Katulad sa isang tao, kung wala kang tiwala sa isang tao, wala kang trust, hindi ka nagtitiwala. At hindi ka confident. At hindi bibigay yung tiwala mo. Anin po? But if you have faith to God, you have confidence, believe, and trust in God. And that is your assurance. Assurance na maging loyalty, okay, sa doctrine ng kanyang mga salita bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. Okay, sabi po niya dito, sabi po niya, in the Bible, in Hebrew 11 verse 1, na ito po ay lagi nating nababasa, pakibasa po mga kapatid, 11 verse 1, pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Maliwanag po, mga kapatid. Amen. Kaya nga pag tayo nananampalataya, tingnan nyo mga kapatid, kung meron kang pananampalataya at ikaw ay nanalangin, nananampalataya ka